Sa lalong madaling panahon, dapat umanong mapigilan ang paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth papunta sa kaban ng bayan. Halos 90 billion pesos ang pinag-uusapan. Pag hindi ito naawat, wala na raw maaaring maging remedyo kung mapapatunayang iligal ang hakbang. We are asking the Supreme Court, to issue a TRO. Bakit? That is irreparable because pag nagasto na yan, there's nobody in government that can reimburse that. Kasabay ng TRO, hiniling ng petitioners na tuluyang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang paglilipat ng pondo. That is a direct violation because the general rule is no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. For PhilHealth, wala namang surplus kasi hindi pa tapos yung universal health services. No? Ang dami pang nangangailangan ng gamot. Kulang pa yung mga hospitals. So, hindi pa na-accomplish yung purpose ng PhilHealth. Hindi rin aniya pwedeng gamitin ang appropriated funds para sa ibang bagay. Pero nauna nang nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na legal ang fund transfer. Anya ang sobrang pondo ng PhilHealth ay magagamit pa sa ibang proyekto ng ibang ahensya ng gobyerno. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. Pero giit ni Carpio, kahit savings sa mga ahensya sa ehekutibo, tanging ang Pangulo lang ang maaari mag-utos ng paglilipat at hindi ang Finance Secretary. Sa ngayon, nakapaglipat na ang PhilHealth ng 20 billion pesos noong Mayo, 10 billion naman noong Agosto at nakatakdang maglipat ng 30 billion ngayong araw. Ang natitirang halos 30 billion ay maaaring ilipat bago matapos ang taon. Para sa Agenda, Bea de la Cruz, BNC.